It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's. Good morning mga sis, mga mima, mga bro. What's up, family? Di ko alam kung anong tatawag ko sa inyo, no? Guys na lang. Netizens. Today is Saturday na ulit. It's October 19, 7:06 na ng umaga dito sa New Zealand. Kakagising ko lang, obvious na. It's in, kakabakon ko lang. Kakatas ko lang magligpit. And then, balik na ulit sa swimming lessons dahil tapos na ang school holiday. And so far, wala pa kaming plano after noon kasi madaming ginagawa. Madaming naka-line up na errands like naglilinis ng bahay. And then, ipapaayos yung sasakyan, magpapalit ng gulong. So, after nun, siguro baka umuwi na kami after ng swimming na, baka umuwi na kami. And maglilinis ng bahay. So, we'll see. I will update you later. Pakita ko sa inyo yung ginagawa ni Rainier today at this very early morning. So, ayan siya. Ayan. Naglilinis kami ng bahay. So, naglilinis kami ng bahay. I mean, siya. Tsaka si Randall, yung kapatid niya. Nagpatulong siya sa kapatid niya. Maglinis ng bahay kasi magsa-summer na in 2 months. December is summer, start of summer. So, yun yung season talaga dito sa New Zealand ng paglilinis ng bahay. Like, yung pag-gardening, ganyan. As in, general cleaning ng buong bahay, sa labas ng bahay. So, kaya ngayon nagaganyan siya. Kasi sinusulit namin nag-start na yung mainit na weather. Para pagdating mismo ng summer, wala ka na masyadong gagawin. So, enjoy mo na lang yung weather na mainit, mas maabang araw, tsaka yung mga punta-punta ka sa mga dagat-dagat, sa beach. So, yun. Kaya naglilinis siya ngayon. And then, magkakape na ako. And, after ko magkape, magpe-prepare ako ng pang-spaghetti. Para yun ang lunch namin mamaya. And, ang request ni Noah is like Oriana's mom's spaghetti. So, shout out sa'yo, Tita Tin. Nagaya ko na yung spaghetti mo, so happy na siya. Kaya, ayun, Pinoy style spaghetti ang gagawin natin. Kasi backstory, natikman niya yun dun sa bahay nila Oriana. Oriana is his classmate since kindi. So, mag-classmate sila. And then, one time, nitong nasa primary na sila, nagkaroon sila ng playdate sa bahay ni Oriana. And then, ayun. So, nakatikim siya ng spaghetti ng mom ni Oriana. And he liked it. And he's like, Mom, can you do Oriana's mom's spaghetti? So, yun. Kaya, successful ako doon sa pag-copy ng spaghetti ng mom ni Oriana. Thank you again. So, mag-start na ako magluto ng spaghetti, mga ziz. Pero yung sauce lang muna. Kasi, yung pasta, madali lang naman yung lutuin. So, mamaya ko na yung lutuin after ng swimming ni Noah, pagbalik namin dito sa bahay. So, ngayon, lutuin ko na yung sauce. Nagpapainit na ako ng mantika ako. And, I'll show you kung anong ginagawa ko. So, konting mantika lang yung nilagay ko kasi yung beef na binibili namin sa Pack and Save, yung minced beef is mamantika masyado. So, konti lang nilagay kong mantika. Tsaka, minced beef ang tawag nila sa ground beef and pork, chicken. So, yun yung tawag nila dito. I don't know why. So, gisa ko na yung sibuyas.
Naglilinis na sila ng bahay, so ipakita ko sa inyo. So, yan. Nakikita nyo ba yung mga basa-basa dyan? Yung wet. Yan yung ini-spray na chemical, pangtanggal ng alikabok, ng molds, ng everything. So, nag-start na sila. Si Noah nandito na rin sa bahay. Pero ako nandito ako sa loob. Ba't ka talaga? Ay, lagay ko na yung bawang. Susunod ko na rin agad-agad yung beef. Kasi sunog na yung sibuyas ko, mga sis. Kasi dinadaldal nyo ako. Joke. Isa natin mga 2 minutes. Ayan ko na yung beef. Lagyan ko na rin ito ng salt and pepper. Para may lasa na siya. Then, cover natin siya after cover ko na muna para maluto. Alam mo, nakakabaliw pala pag nagvo-vlog, no? Kinakausap ko yung sarili ko. Tapos, di ko naman kayo naririnig. Tama na siya. Tama na yung lasa niya para sa akin. And I think magugustuhan na to ni Noah. Mas mahalaga sa akin ma-approve siya ng anak ko. Tama na talaga. Ang sarap. Normally, nilalagyan ko pa to ng cream. Pero, hindi ko na siya lalagyan ngayon kasi gusto ni Noah yung as in mapulang spaghetti. So, simmer ko pa siya ng 5 minutes and then I'll turn it off. Tapos mamaya, magluluto ako nung pasta pagbalik namin galing sa swimming ni Noah. So, yan. Naka-prep na rin ako ng ang bruma ko. Naka-prep na rin ako ng pang swimming ni Noah. So, okay na yun. Maliligo na lang ako in a few. Si Noah, di na siya naliligo pag may swimming lesson siya. Kasi doon na siya naliligo after yung mag-swimming lesson. So, yan. Charge ko muna kayo. What up, guys? Nakabalik na kami ng bahay galing sa swimming ni Noah. And it's 12:20 na dito ng hapon, ng tanghali. And right now, gumagawa ako ng Spanish bread. So, syempre may pina-follow akong recipe sa YouTube. So, nakapag-miss and plus na ako, actually. So, yan na. Yan yung ingredient. Sugar, egg, butter,
flour. Pero, nakapag-mix na ako ng ng yeast, sugar, and warm milk. So, ito, papakita ko sa inyo. Pinapa-bloom ko lang siya. Yan na. So, I need to wait for 10 minutes para gumising yung yeast ko. Pinapagising natin siya. So, okay. So, right now, ang gagawin ko naman is yung flour mixture. Pero bagong lahat, gising ko muna kayo para hindi siya mag-focus sa mukha ko. So, baba ako kayo ng konti para makita niyo yung ginagawa ko. So, ngayon, ito na yung flour ko. And, I am following so, mimix natin yung dry ingredients dito. So, I have sugar na 3 tablespoons. And then yung flour. And then salt. Yan, 1 teaspoon na salt. Mix lang. So, while waiting na magising yung yeast ko, kukunin ko na yung mixer ko sa taas. Kasi imi-mixer natin siya. So, babalikan ko kayo. Wait lang, ha? So, while waiting for dun sa yeast ko na magising, share ko lang sa inyo na nung nasa Pilipinas pa ako, gustong-gusto kong mag-bake at magluto ng magluto. Pero, hindi ako makapag-bake kasi wala kaming oven. And, wala rin kaming oven toaster kasi hindi naman kami mayaman eh. And then, nung dumating na, yung pagluluto, hindi ko rin magawa kasi, syempre, umaasa ako sa mama ko. So, yung mama ko technical, hindi naman siya nagluluto, bumibili lang siyang ulam, lutong ulam. And then, lola ko yung nagluluto. So, binibigyan kami ng ulam. So, hindi ko yung nagagawa noon nung nasa Pilipinas ako. Kasi nga, meron akong maasahan, like yung lola ko, yung mama ko, and all. Pero nung dumating na ako dito sa New Zealand, and nagkaroon kami ng sariling bahay namin, nagagawa ko na siya ngayon. Yung dati kong pangarap, nagagawa ko na ngayon, mag-bake ng kung anong gusto ko, nang hindi ko iniisip kung yung kalat ko, parang you don't mind kung makalat sa paligid mo kasi ikaw naman yung nag-aayos after. So, yun lang. Na-share ko lang kasi meron akong unti-unti na tutupad ko naman yung pangarap ko kahit papano, 'di ba? So, ngayon, may sarili na akong mixer, may sarili na akong oven. Hindi nga lang siya industrial oven na pang mga restaurant, ganyan. Pero yun nga, na-provide naman niya yung use na kailangan ko. And then, pero right now, ang pangarap ko pa pagdating sa baking is magkaroon ng unti-unting gamit ng pang-baking. As in, yung kompletong set. Like, yung mga mixing bowl, ganun. Gusto ko iba-ibang size, iba-ibang type. Tapos, yung mga spatulas, ganun, gusto ko iba-ibang kulay, yung mga ganun. So, gusto ko pa yun, yung mga yun. Tsaka mga baking pans. So, yun pa yung kailangan kong pag-ipunan and malaman natin sa budget in the coming years. So, kung unti-unti akong bumibili ng mga baking items ko. Kaya lagi akong meron akong, sa pantry namin, meron akong isang level na pang baking ko lang at saka pasta.
So, akin lang yun. Mga baking items lang yun nandun. So, flour, sugar, yeast, as in, lahat ng baking. At saka yung table salt kanina na pinakita ko sa inyo na ginamit ko. Itong salt na to. Ano to? Pang baking salt ko lang to. Hindi to yung panglutong salt ko. So, iba yung pangluto kong salt. And iba rin yung pang baking kong salt. So, yan. So, diba? Na-achieve natin yung mga pangarap natin unti-unti. Kaya kasi kaya natin. So, diba? Maniwala kayo, manalig kayo sa mga sarili ninyo, ha? So, yun. While waiting, papakita ko sa inyo yung yeast kong nagigising na. Yan na siya. So, naka-timer yan for 10 minutes. Hinihintay ko pa si Alexa na magsalita at sabihin sa akin, timer is time's up. Alexa, stop. So, tapos na yung timer ko para sa yeast. So, ngayon, gagawin na natin siya dun sa mixer ko. I-ready ko lang kayo. Yan, kita nyo, di ba? So, ngayon, tumitingin ako sa cellphone ko kasi nandun yung recipe. Lalagay na natin tong yeast mixture ko with milk and sugar. Then, next is yung egg. 1 egg. And then, butter. Oh no, namuo yung butter ko. Wait lang. Gusto ko liquefied yung butter ko eh. Yan na nga, may nagkaputukan na. Lagyan natin yung butter ko. Using my Captain Hooks attachment. Something siya. Oy, di pa pala bukas ang switch. Next na nilalagay is yung flour mixture natin na ginawa ko with sugar and salt. Unti-unti lang muna. Hindi ako gumamit ngayon ng bread maker ko. Kasi first time ko siyang gagawin. So, gusto kong malaman kung anong mangyayari at kung ano kaya kakalabasan kapag yung mixer din. Next, add na natin yung the rest of the flour. So, yan na yung dough. And then, tanggalin natin dito. So, itong pinaglagyan ko kanina ng flour, i-grease lang natin siya ng oil. Wait ko lang muna yung mga flour na natira. Kapag nakaluwag-luwag, gusto kong palakayan tong kitchen space ko syempre para
makapag-bake ako ng maayos. Kasi gusto, yun naman yung next kong pangarap. Yun yung pangarap ko naman. Magkaroon ng malaking kitchen and malaki yung aisle. Yung bench top, ganun. So, right now, kunin ko yung dough ko dito, pero igugulungin mo natin siya dito sa bench top ko ng saglit. Lagyan natin konting flour. Then, yan na. Yun na siya. Saan niyo ba? Disclaimer, di ako baker ha. So ngayon, grease na natin to ng oil. Sakit sa mata ng pulang ano, no? Let it sit there and rest. Kasi pagod siya eh. Ikaw ba naman lamasin? Konting oil on top. So, yan na siya. We will let it rest for 1 hour. 1 hour and 30 minutes to 2 hours. Wait lang. Cover it with Glad wrap. Cling wrap. Glad wrap, whatever. Whatever you want to call it. However you want to call it. Iwan lang natin siya dyan for 1 hour, 30 minutes. And then, while resting, gagawin ko na yung filling. Alexa, timer for 2 hours. Okay, so meron akong 2 hours para dyan. And then, as I said, while resting, gagawin na natin yung pang-filling. So, pabalikan ko kayo, ipe-prep ko lang yung filling ko. So I have my fillings ready na. Condensed milk, cream, butter, breadcrumbs, sugar, and then flour. So, yep, sugar and butter. So, mix na. So, add ko na yung condensed milk. Ito yung condensed milk. So, ito na yung consistency. And then, i-add natin yung breadcrumbs and flour. Breadcrumbs. And then, yung flour. Next time, kapag kabisado ko na yung recipe nito, doon na natin siya gagawin sa bread maker para mas madali yung dough.
So, ito na yung feeling natin. Tikman ko kung matamis or sakto lang. Pwede itong tikman kasi wala naman tayong hinalong egg. Tikman natin. Tama lang. So, since hindi pa tapos yung ating dough, I'll let this sit dun muna sa table. And then, lilinisin ko muna tong aking kusina. Ang gulo eh. And then, after nun, pagtapos na yung dough, babalikan ko kayo para kasama ko kayo sa feel nung dough natin. Okay? Wala pang masyadong nangyayari dun sa dough natin. So, kasi wala pa naman isang oras. Parang mga 20 minutes pa lang nakalipas. So, hintayin lang natin. Be patient. Balikan ko kayo. Ayusin ko lang tong aking kusina. Tingnan yung gulo. See? Diba? So, yun. It's done, guys! Yun na siya! Fresh from the oven! Mamaya-maya ipapataste test natin kay Rainier. Soft, 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 soft! Kaya lang siguro next time dapat hindi ko sila pagsiksikin para mas umano pa siya. Umalsa pa. So, yan. Kuha ka na. Mainit pa eh. Kulang sa palaman. So I don't think it was when it is in stamina. It was more. I think he was so excited to be out on the field and stuff and things like that. Yung lasa. It's right after. Pero kulang sa palaman. Break the team down. Kulang sa palaman. Hmm. I think it was more. So, hindi pasado. It's been broke his foot yet, but he was Kulang. I will say good night na, guys. And I'll see you on our next vlog. It's 7:30 na dito ng gabi. And kakatapos ko lang maghilamos. So, kaya ganito na yung mukha ko. Naghilamos na ako. After kong mapakita sa inyo kanina yung Spanish bread ko, lumabas kami saglit. Nag-dinner kami sa labas. So, and nakalimutan ko dalhin yung camera ko. Kaya hindi ko kayo na-update kung nasaan kami. So, bukas, wala nang laro si Noah ng football dahil pinag-stop muna namin siya dahil in-enroll naman namin siya sa basketball para itry niya. And then, we'll see kung ano ang magustuhan niyang sports, kung basketball or football. So, it's up to him. Good night na, guys. I'll see you in our next vlog. And please don't forget to like and subscribe. And thank you all for watching our vlogs. And sa mga nag-subscribe na maraming salamat po. Sana mas madami pa ulit mag-subscribe. And madami akong mga planong vlogs. So, watch out niyo yun. Okay? Good night. Bye. Good night.